magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Cagayan, may isang inang tila ginawang layunin ng buhay ang pag-aaruga at pagbibigay ng lahat para sa kanyang 5 anak. Si Aling Rosenda, simpleng may bahay, ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, mahinahon, at palaging handang tumulong sa kapwa. Ngunit higit sa lahat, isang ina na handang isuko ang lahat para sa kanyang pamilya, wala silang marangyang bahay. Isang lumang kubo ang kanilang tinutuluyan, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, pawid, at ilang yero na galing pa sa mga nakalipas na bagyo. Sa loob, iisa lamang ang kwarto, at doon magkakasama ang mag-ina tuwing gabi. Maaga namatay ang asawa ni Aling Rosenda. Iniwan siyang mag-isa para palakihin ang 5 bata, sina Goyong, Rowena, Pablo, Lala, at Ponce. Bata pa si Goyong, ang panganay, noong pumanaw ang kanilang ama. Wala pa itong 10 taon. At mula noon, naging haligi na rin ng tahanan si Aling Rosenda. Araw-araw siyang gigising ng madaling araw para makapagluto ng lugaw na siya niyang binebenta sa eskwelahan. Bitbit ang isang malaking termos at isang lamisita, maglalakad siya ng halos 30 minuto para makarating sa kalsadang malapit sa paaralan. Sa maliit na kinikita niya, binibili niya ng bigas, gulay, at kung may sobra, kaunting isda, ngunit kadalasan, wala nang natitira para sa sarili niya. Masaya na siyang nauupo sa gilid ng mesa habang pinapanood ang kanyang mga anak na busog sa kanin at tuyo. Habang siya'y nagtitiis sa kapeng may asukal bilang hapunan, okay lang si nanay, palagi niyang sinasabi kapag napapansin ng kanyang mga anak na hindi siya kumakain. Busog pa ako sa lugaw kanina, pero ang totoo, mas madalas siyang kumakalam ang tiyan. Tinanggap na niyang normal ang gutom, basta't huwag lang maranasan ito ng kanyang mga anak. Pag may sakit ang isa sa kanila, gagawin niya ang lahat, utang, makikiusap. Maglalakad ng ilang barangay para lang makahanap ng tumatanggap ng promissory note sa botika. Kapag may proyekto sa eskwela, maghahanap siya ng extra racket. Minsan, naglalabas siya ng damit ng kapitbahay kapalit ng 10 pisong bayad. Hindi siya tumatanggi sa kahit anong gawain basta para sa kanyang mga anak. Lumipas ang mga taon. Isa-isang nagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Hindi man mga profesional o may mataas na posisyon, ayos lang kay Aling Rosenda. Ang mahalaga sa kanya ay natutong tumayo sa sariling paa ang kanyang mga anak. Si Goyong ay naging jeepney driver. Si Rowena ay nagtrabaho sa munisipyo bilang encoder. Si Pablo ay naging construction worker sa Maynila. Si Lala ay nakapag-asawa ng DA. At si Ponce, ang bunso, ay naging messenger sa isang kumpanya sa lungsod. Sa isip ni Aling Rosenda, ito na ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang pag-asang balang araw, kapag siya naman ang nangangailangan, may babalikan siyang tahanan. May mga anak siyang aalalay, ngunit hindi ganoon ang nangyari. Habang unti-unting umaasenso sa kani-kanilang mga buhay ang kanyang mga anak, si Aling Rosenda naman ay unti-unti ring humihina. Lumalabo na ang kanyang mga mata, madalas na sumasakit ang tuhod, at minsan ay inaatake ng matinding ubo kapag malamig ang gabi. Pero kahit pa mahirap na ang katawan, hindi siya humihingi ng tulong. May sarili na silang buhay, bulong niya minsan sa sarili,
habang naglalaba ng kaunting damit sa likod ng bahay. Ayokong maging abala. Tuwing may okasyon, gaya ng kaarawan niya o Pasko, minsan lang dumalaw ang kanyang mga anak, minsan pa nga ay hindi sabay-sabay. Palaging may dahilan, may trabaho, traffic, o kaya ay may sakit daw ang anak, pero kahit nasasaktan si Aling Rosenda, hindi niya ito ipinapakita. Nakangiti pa rin siya kapag tumatawag ang mga anak, kahit halatang nagmamadali ang mga ito. Nasanay na siyang maghintay. Nasanay na rin siyang mag-isa. Isang gabi ng Enero, habang mahimbing siyang natutulog, may nangyaring hindi inaasahan, isang sunog ang tumupok sa buong kalye. Hindi na niya naisalba pa ang kahit anong gamit. Wala siyang nakuha kundi ang duster na suot niya at ang maliit na larawan ng kanyang mga anak na agad niyang kinuha sa ilalim ng unan. Pinupok ng apoy ang kanyang munting tahanan. Nang mapatay na ang apoy, wala na siyang matirhan. Wala ring kamag-anak sa lugar. Kaya ang unang pumasok sa isip niya, pupunta ako sa mga anak ko. Una niyang pinuntahan si Goyong, ang panganay. Alam niyang may bahay na ito at pamilya. May 2 anak at may jeep na rin. Habang naglalakad papunta sa terminal para sumakay ng jeep, pinipilit niyang isipin na ito na marahil ang pagkakataong makakapiling niyang muli ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa bahay ni Goyong, tinawanan siya ng asawa nito sa gate. "Rosenda, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo?" "Nasunugan ako, nak," sagot niya, pilit pinapakalma ang boses. "Pansamantala lang sana. Kung pwede, dito muna ako tumira habang inaayos ang bahay." Napakamot sa ulo si Goyong. "Nay, hindi naman sa ayaw namin. Pero alam mo naman si Mrs. Mahigpit yan. Tapos may sakit pa yung bunso namin. Baka makadagdag ka lang sa stress." Hindi siya nakapagsalita. Napayuko na lang siya habang nagpaalam. "Te," sabi ni Rowena, "alam mong gusto kitang tulungan. Pero maliit lang apartment namin. Sa kwarto ng anak ko may asthma siya. Baka mahirapan palalo kung crowded." Sumunod si Pablo. "Nay, nasa barracks lang ako. Walang espasyo. Sa katrabaho ako ng trabaho." Si Lala naman ay hindi man lang siya pinatuloy. "Nay, nag-aaway na kami ni Mr. Ayoko na sanang dagdagan ang problema dito. Si Ponce, ang bunso, ang pinakahuling pag-asa niya." "Nay," sabi ni Ponce habang hawak ang cellphone at tumatango-tango. "May project kami ngayon. Pwede sa susunod na linggo." Hindi niya alam kung nasaan na ang lakas niya noon. Tuloy, napadpad siya sa Barangay Relocation Center, isang covered court sa tabi ng basketball area. Wala siyang gamit, wala siyang pera. Ang binigay lang ng barangay ay banig, tubig, at kaunting pagkain. Doon siya tumira. Sa tabi ng ibang biktima ng sunog, sa sahig na malamig at matigas. Sa gabi, yakap-yakap niya ang maliit na larawang dala niya, ang larawan ng kanyang 5 anak, habang kumakain siya ng lugaw mula sa volunteer. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Hindi dahil sa hirap. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit sa isip niya, nasaan na ang mga anak ko? Gabing-gabi na tahimik ang relocation center.
Ang ibang evacuee ay nagsisiksikan sa mga banig, ang iba'y nakaupo lang habang pinapahanginan ang sarili gamit ang pamaypay na pinagtagpi-tagping karton. Si Aling Rosenda, mag-isa sa sulok. Walang kasama, walang kausap. Sa loob ng ilang araw niyang pananatili roon, wala siyang natanggap na tawag o text mula sa kanyang mga anak. Kahit sino man lang sana na magtanong kung kumusta siya. Pero wala, ang mga voluntaryong taga-barangay ay abala sa pagbibigay ng relief goods. Isang beses pa lang siya nabigyan ng kaunting noodles at delata. Iniingatan niyang maubos agad. Sanay naman siyang magtipid. Kaya ngayong gabi, kalahating pandesal at isang tasa ng mainit-init na sabaw mula sa karinderya ang kanyang hapunan. Umupo siya sa gilid ng court. Wala siyang unan, wala siyang kumot. Inilatag niya ang banig at inilagay ang kanyang lumang bag bilang sandalan. Doon sa loob ng bag na roon ang tanging naiwan sa kanyang buhay, ang larawang iyon ng kanyang mga anak. Habang hinihigop ang sabaw, naramdaman niyang mainit ito sa kanyang sikmura. Parang hindi ito gutom ang ginagawa ng paraan, kundi ang pagkalam ng puso. Ilang beses na niyang nilabanan ang luha. Pero mayong gabi, tila hindi na niya kaya. Tahimik lang siyang umiiyak habang hawak-hawak ang kutsara. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakaupo roon. Basta ang huling naalala niya ay ang lamig ng sahig, ang hapdi sa kanyang dibdib, at ang bigat ng pakiramdam sa kanyang katawan. Parang hindi lang siya pagod. Parang may humihigop sa kanyang lakas, dahan-dahan. Hindi niya rin naisip kung bakit mas matagal na siyang hindi nakakaramdam ng gutom. Wala siyang gana. Wala siyang hinahanap. Kung tutuusin, hindi na katawan ang nauuhaw, kaluluwa na ang naglalakad-lakad sa kawalan. At doon, sa gitna ng dilim, sa gitna ng katahimikan ng relocation center, habang nakahiga sa malamig na semento, tuluyang pumikit si Aling Rosenda. Hindi na siya muling nagising. Kinaumagahan, isang barangay tanod ang lumapit para gisingin si Aling Rosenda. Pero kahit anong tapik niya, hindi na ito gumagalaw. Agad siyang tinakbo sa pinakamalapit na ospital, pero huli na ang lahat. Walang sumagot sa unang tawag ng barangay sa mga anak. Kinailangan pang mag-post sa Facebook page ng barangay kasama ang litrato ni Aling Rosenda para may makakita. Ilang oras lang, nagkandara pa ang 5 anak sa ospital. Umiiyak si Goyong habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, patawad. Di ko akalaing ganito ang mangyayari. Si Rowena, wala na ring masabi kundi patawad, Nay. Sana kahit minsan tinawagan kita. Si Pablo ay napaupo sa sahig ng emergency room. Nay, hindi ko to matatanggap. Di ko to matatawaran. Si Lala ay hindi makatingin sa kanyang ina. Nanginginig habang hawak ang tela ng kanyang damit. Si Ponce, ang bunso, ay halos manlupaypay sa guilt. Araw-araw kita tinatanggihan sa isip ko. Pero mahal kita, Nay. Sorry kung ngayon ko lang sinabi. Ngunit wala na si Aling Rosenda para marinig sila. Ang araw ng libing ni Aling Rosenda ay umabot sa halos buong barangay. Hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa bigat ng kwento. Sa dami ng mga taong dumalo, iisa lang ang bukang bibig, sayang si Aling Rosenda. Mabuting tao. Napakabait na ina.
Habang nakaburol siya sa maliit na kapilya, kitang-kita sa mukha ng kanyang 5 anak ang pighati. Isang pighating hindi lang bunga ng pagkawala ng ina, kundi ng mabigat na pagkukulang. Wala ni isa sa kanila ang makatingin sa kabaong ng diretsyo. Ang bawat iyak ay puno ng pagsisisi. Sa loob ng ilang araw, hindi nila halos kinausap ang isa't isa. Wala silang mukhang maiharap sa isa't isa. Kasi lahat sila may kasalanan, nagdesisyon si Goyong na siya na ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Utang ko kay nanay to, sabi niya habang nakayuko. Hindi ko na siya napagsilbihan habang buhay. Kahit ito man lang. Si Rowena ang nag-asikaso ng damit ni Aling Rosenda sa kabaong. Gusto niya dati ng puti. Mahina niyang bulong habang isinusukbit ang puting belo sa may ulunan. Hindi ko man lang siya nabigyan ng regalo nitong huli niyang kaarawan. Si Pablo, tahimik na nagbabantay buong gabi sa burol, hindi makapaniwala sa nangyari. Kung alam ko lang, ako na sana ang sumundo sa kanya sa umpisa pa lang. Si Lala ay halos hindi nagsasalita, pero paulit-ulit niyang binubulong, "Nay, sorry. Sorry. Sorry." At si Ponce halos hindi umuwi. Palaging nandoon sa gilid ng kabaong, hawak-hawak ang lumang larawan nilang 5 na dala-dala ni Aling Rosenda noong panahong siya'y natagpuang walang buhay. Luma na ito, baluktot, pero malinaw pa rin ang mga ngiti ng mga bata sa litrato, mga ngiting sabit. Buo at puno ng pagmamahal kay nanay, ng araw ng libing, habang ibinababa na ang kabaong sa lupa, sabay-sabay silang lumapit. "Patawad, Nay," sabi nila. "Ngayon lang kami nagsama-sama ulit. Pero wala ka na." Walang salitang sapat para punan ang puwang na iniwan ni Aling Rosenda. Wala ring luha na sapat para linisin ang bigat ng kanilang konsensya. Hindi siya namatay sa sakit. Hindi siya kinitil ng aksidente. Pumanaw siya sa lamig ng kawalan, lamig ng pagkakalimutan, lamig ng pag-iisa, lamig ng puso ng mga taong dapat sana'y naging tahanan niya. Makalipas ang ilang buwan, isa-isang bumalik sa relocation center ang mga anak ni Aling Rosenda. Hindi para manirahan, kundi para tumulong. Nagsimula si Rowena ng feeding program para sa mga matatandang walang tahanan. Si Goyong ay nag-sponsor ng mga gamit sa evacuation center. Si Pablo ay tumulong mag-ayos ng mga kubo. Si Lala ay nagpapadala ng mga kumot at delata mula abroad. At si Ponce ay nag-donate ng mga banig at electric fan sa court. Hindi nila ito ginagawa para magpakabait sa mata ng iba. Ginagawa nila ito bilang pagtubos, kahit kaunti, sa pagkukulang nila kay nanay, sa bahay ni Rowena. Nakasabit ngayon sa gitna ng sala ang larawan ni Aling Rosenda, yung luma, kupas. Pero buhay na buhay pa rin ang ngiti, at sa tuwing titingnan nila ito, iisa lang ang laman ng puso nila, "Hindi ka namin nakalimutan, Nay. Kami ang nawalay. Kami ang nagkulang. Pero hindi ka na mawawala sa puso namin." Ilang linggo matapos ang libing ni Aling Rosenda, habang naglilinis si Ponce sa mga gamit ni nanay mula sa evacuation center, may nakita siyang maliit na sobre. Luma na ito at halatang ilang ulit ng binasa at tinupi. Nakasulat sa harap, "Sa aking 5 anak,
kapag wala na ako, bumigat agad ang dibdib ni Ponce. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Tinawag niya ang apat niyang kapatid at sabay-sabay nilang binasa ang liham ni Nanay, "Mahal kong mga anak. Kung binabasa niyo na ito, marahil ay hindi na ako kasama sa mundo. Huwag kayong malungkot. Huwag niyo akong alalahanin bilang matandang nag-iisa. Alalahanin niyo ako bilang nanay niyong laging masaya kapag kayo'y magkakasama. Kung nagkulang man ako sa inyo, patawad. Pero alam kong ginawa ko ang lahat para mabuhay kayo ng maayos. Hindi ko pagsisisihan kahit kailan ang bawat gutom na tiniis ko, ang bawat gabing umiiyak ako sa pagod. Mahal na mahal ko kayo." Ang tanging dasal ko lang noon pa man ay huwag niyo akong kalimutan. Hindi ko kailangan ng malaking bahay, mamahaling gamit o salapi. Ang gusto ko lang ang presensya niyo. Yung maramdaman ko pa rin na may nanay kayong mahalaga. Kung sakaling hindi ako naituloy sa isa sa inyo, huwag niyo akong sisisihin. Naiintindihan ko. Lahat kayo may kani-kanyang pinapasan sa buhay. Hindi ako galit. Hindi ako nagtanim ng hinanakit. Pero sana lang, kahit minsan, maalala nyo na may nanay kayong handang matulog sa gutom para lang mabusog kayo. Kung sakaling ako'y wala na, huwag ninyong hayaan ang mga sarili ninyong dalhin ang bigat ng pagsisisi. Ang importante ngayon, magpatawad kayo. Magmahalan kayo. Magtulungan kayo, hindi na ako babalik. Pero ang alaala ko, huwag niyong hayaang mamatay, magmahal kayo. Yan lang ang turo ko. Mahal ko kayo. Kahit hanggang dulo, nanay, walang nakaimik. Tahimik silang lahat. Ilang minuto silang naghawakan ng kamay habang ang luha ay tahimik na bumalong sa kanilang mga mata. At sa araw na iyon, nangako silang 5 sa puntod ni nanay na sa kabila ng mga pagkukulang, magbabago sila. Hindi na nila hahayaan ang sinuman sa pamilya na maramdamang mag-isa. Mula noon, tuwing Undas, Pasko, at kahit simpleng araw ng linggo, magkakasama silang bumibisita sa puntod ni Aling Rosenda. Nagtatawanan, nagkukwentuhan, at minsan ay tahimik lang nakatingin sa lapida habang may bitbit na lobo. Bulaklak at lutong paborito ni nanay, ginataang kalabasa at pritong galunggong, hindi na maibabalik ang nakaraan. Pero kahit paano, sa mga gabing tahimik, sa mga dasal na buo, at sa bawat haplos ng hangin na parang yakap ng isang ina, nariyan pa rin si nanay. At sa puso ng bawat anak na minsang nakalimot, isa siyang paalala. Ang pagmamahal ng ina ay walang kapalit. Kaya huwag hayaang ang kanyang huling sandali ay maging kwento ng pangungulila.